Yun na nga guys, gagawa ako ng review para sa Herox version to ko nung pinagawa ko yung aking motor na nagda-dragging. So, malalaman natin ngayon kung maganda yung performance at kung naalis talaga yung pagda-dragging niya kasi marami na tayong pinuntahan at ganun pa rin. So, kapag okay to, siguro may re-recommend ako sa inyo yung shop at yung mekaniko na si Mark Kilamark. And ayun, maghahatid kasi ako sa anak ko sa Fairview, and doon ko malalaman kung yung takbo nandoon na yon, yung dragging yung titingnan natin. And sige guys, shoutout na lang sa mekaniko natin bago dyan, kay Mark, and sa kanyang kasama dyan na nag-assist sa akin. And yun, susubukan natin ngayon kung pwede talaga i-recommenda yung ikinabit nilang pyesa at doon natin malalaman kung napaka-solid. So, abangan na lang guys. Gagamitin ko nga palang camera natin ay dito lang muna sa ating chest. Dito natin malalaman guys kung talagang garantisado yung itinabit ng ating mekaniko. So, ayun, sana okay na siya at wala tayong problema. Nagkaroon kasi ng dragging dito sa ating siding. So, ngayon lang natin malalaman kung ubra talaga ito. Masusubukan natin ito ngayon. Handa na yung ating Roxy. Tingnan natin yung performance ngayon. Okay guys, magandang araw sa inyo lahat at nandito tayo. Ang vlog ko ay para i-review yung pagpapagawa ko ng siding ng aking Herox dahil yun nga, nung mga nakarang araw ay nagkaroon ng pagda-dragging yung aking Herox. Marami na akong pinuntahan pero parang medyo pinanghinaan na nga ako ng loob at gusto ko na sanang pagtsagaan na lang. Pero hindi pwedeng ganun at sayang naman. So, buti na lang nakahanap tayo ng isang mekaniko na nakapagbigay sa akin ng kumbaga opinion para mawala yung dragging at mas lalong lumakas yung takbo ng aking Herox. At sa ngayon, obserbahan po natin. Itong araw po nito ay para sa kung ano yung magiging performance ng ating sasakyan, ating Herox. So, ito na nga, nandito ako sa traffic. Alam nyo guys, kapag traffic, ito talaga yung lumalabas yung pagdadragging ng mga motor. Kaya, mas pabor pagka-traffic at mas pabor kapag mabagal yung takbo dahil doon talaga lumalabas. Kadalasan kasi hindi naman talaga lumalabas ang dragging kapag mabilis ka o nakarekta ka ng takbo. Kasi nga tuloy-tuloy lang yung takbo niya at kumakapit talaga sa gulong or sa bell yung ating belt. So mas pabor na traffic talaga. So, dito nga, sobrang traffic. Dito pa lang dapat malalaman ko na kung nagda-dragging. Medyo maganda ang performance. Sana tuloy-tuloy na ito. And sa sobrang traffic, siyempre, ewan ko ba kung bakit lagi na lang ganun. Hindi natatapos yung gawain dito. So, naghanap tayo ng isang alternative na daanan. Ito na nga yung sa Dambakal. At, di baling medyo mahaba yung biyahe. Basta tuloy-tuloy naman. So, ayan, napakaganda nga ng daanan dito sa Dambakal at medyo maliit nga lang. Pero kung kumpara sa 4 wheels na ginagamit ay mas pabor na po yung ganitong nakamotor ka lang at kahit sa iskinita ka, duman ay pwede naman talaga. So, eto, tuloy-tuloy tayo guys at so far okay naman yung takbo. So, hindi po binabase yung dragging sa tuloy-tuloy na takbo. Ito po ay nakikita or nararamdaman kapag ka ikaw ay nagmi-minor. So, sa ngayon, okay naman at wala pa tayong nararamdaman pag dragging dahil medyo tuloy-tuloy pa. Pero,
kadalasan guys sa mga lalo na sa lubak or may humps na dinadaanan, pag magmi-minor ka ay doon talaga lumalabas yung pagdadragging. So sa ngayon, good performance pa naman at medyo malayo pa naman yung ating babiyahin at marami pa tayong dadaan ng mga lubak or tayo. And shoutout nga pala sa sa mga mekaniko doon at kay hindi ko maalala yung pangalan nang nag-assist sa akin. Si Mark lang yung talagang naalala ko kasi siya yung mekaniko ng aking motor. So, yun na nga guys, lumabas na tayo dito sa highway. Dito po tayo sa may Patiis. Papunta na po tayo Patiis. So far, okay pa rin naman. Pero, alam nyo guys, sa ganitong pagkakataon, mga ganitong pahinto-hinto, lumalabas na dapat yung dragging. So, sa tingin ko napakaganda na ng performance at hindi pa rin natin masasabi dahil medyo malayo pa ang ating lalakbayin. So, antabayanan lang po muna natin at yan guys, wala pong cut itong video na to at para malaman natin kung talagang medyo maganda yung performance at and shoutout ulit sa mga kaibigan natin dyan at kay Mark. And ayun nga, dito nagsisimula na po yung traffic dito sa may Timberland. So medyo pa tayo, medyo good pa yung ating biyahe. Pero yun nga masasabi ko sa inyo, mas mararamdaman nyo ang pagdadragging kapag traffic at napakahirap talaga. Umaabot talaga sa manibela pag yung motor ninyo ay umaabot na sa manibela yung pagdadragging ng ating ibig sabihin po ng pagdadragging is pagwiwiggle ng ating motor. Kapag umabot na po sa ating manibela, ibig sabihin na medyo malala na. So inagapan po natin yung ating motor at gawa nga po ng sayang naman po, kailangan natin pahalagahan to dahil sa kailangan natin sa araw-araw at sa higit sa lahat, napakahirap magpundar ng motor, napakamahal po ng motor. So ito nga po, nandito tayo sa highway and pakikiramdaman po natin muna saglit and ayun, tuloy-tuloy po tayo and samahan nyo po ako sa aking motovlog at para po tuklasin kung maganda ba yung performance ng ating motor ngayon dahil napalitan na po yung ibang dapat palitan at sasabihin ko po sa inyo ano po yung Facebook page at siya na pong bahala magsabi sa inyo at siya na pong bahalang kumausap sa inyo, kontakin nyo lang siya kung ano ba yung magic na ginawa nyo sa motor ko. And sige guys, antabayanan po natin, update ko na lang po kayo habang nasa biyahe po tayo. Kasalukuyan na po tayong nasa San Mateo at dito sa bahagi ng San Mateo ay napakahirap po ng traffic dito, pero sa ngayon ay siguro napaka swerte namin at hindi masyadong traffic dahil ang oras nito ay hindi naman talaga rush hour, kaya medyo maganda ang daloy ng takbo ng mga sasakyan. At yun na nga, nandito tayo sa tapat ng SM ng San Mateo. Sa unahan yan, yun, nagkakaroon na po tayo ng medyo mararamdaman natin yung pagdragging kung magkakaroon ng traffic dahil kadalasan dito sa may papuntang Batasan, yung paakyat na yan, diyan kami madalas ma-traffic. Pero palagay ko sa ngayong oras na ito baka hindi naman ganun ka-traffic dahil napakaluwag at yung oras ay napakaganda, pati na rin po yung panahon napakaganda. So eto na nga,
pa-kanan na po tayo. Ito na po yung simula, paakyat. At dito mapapansin nyo medyo binibilisan ko sana rito. So medyo malubak nga lang. Kaya nagmi-minor lang tayo. So hindi naman kailangan bilisan guys. Kasi nga ang purpose natin is maramdaman yung pagwiwigil or pagdadragging. So kung may napupuna kayong medyo parang nagwiwigil, hindi po yan sa motor. Dahil po sa sira-sirang mga kalsada. Then dito na nga trinay kong sinitan yung sasakyan, pero alanganin pa rin dahil sa medyo sira-sira pa rin, pero trinay pa rin natin na unahan siya at medyo lumakas. Naramdaman ko yung bilis, maganda yung takbo niya, talagang nadagdagan yung bilis. At shout out ulit sa aking mekaniko at sana ay hanggang dun sa dulo ay maging maganda yung performance. At doon po ay siguro mai-recommend ako talaga sa inyo. At ibibigay ko po yung Facebook ng aking mekaniko na si Mark. And kayo na po balang kumontak sa kanya. Ayun nga po, packet na po tayo dito sa party na ito. Sa Batasan dahil ahon po yan, mahabang ahon po yan, pero ramdam ko na hindi humihina yung motor. So tama-tama doon nga sa ipinalit na pyesa ay yun ang isa sa mga nagpalakas ng aking motor at hindi po tayo nabibitin. So para sa akin good yung takbo. Ang hinintay ko na lang yung paglabas ng dragging, maramdaman ko. And ayun na nga, sa performance ng pagtakbo, yung hatak niya napakalakas. Pero hindi tayo pwedeng magbase sa hatak kasi ang habol natin is kung lalabas pa ba yung dragging. Yun kasi yung pinaka point ng aking pagbablog ngayon. So sinamantala ko yung pagbablog habang hinatid ko yung anak ko papunta sa kanyang duty. Sabi ko try ko nga na bigyan ng review yung pagpalit ng pyesa sa aking Aerox. At kasi marami na akong pinuntahang mekaniko, hindi talaga nasusolve. Meron pa nga akong pinuntahang mekaniko, sabi sa akin, palalain nyo muna sir para malaman natin kung ano ang nagiging problema. So doon pa lang sa bandang yon medyo pinanghinaan ako. Sabi ko maraming ipapahamak na motor itong shop na to. So hindi ko na i-mention, pero nandito siya banda sa Malanday or Patiis yan, sa pagitan niya nandiyan po yung shop na yon. Ingat po kayo diyan dahil iba po yan magbigay ng opinion. Kailangan daw palalain muna para malaman talaga kung saan yung problema. Dahil kung hindi naman masyadong malakas, yung problema ay hindi basta-basta makikita. So, kailangan daw palalain. Kaya medyo natawa na lang ako at iniwan ko na lang. Sabi ko, ibang klaseng mekaniko to. Imbis na makatulong, makakasira pa. Siguro, ang tawag doon sa mekanikong yun ay siraniko. Yan. Kaya, ayun, nagpasya ako maghanap ulit ng ibang mekaniko at dun nga nakita ko si Mark dyan sa may bandang po ang kanilang shop, Mabini Street po. Dito lang po yan sa Burgos at bibigay ko na lang yung kanyang link sa kanyang Facebook para kayo na pong bahala. Ayun, respeto na rin sa kanya. Hindi ko na rin po sasabihin ko ng pyesa dahil hindi ko naman talaga alam yung mga gauge ng pyesa, kung ano yung measurement at yung capacity ng pyesa. So kay Mark na lang po kayo magtanong. So para maganda po yung takbo at talagang may hatak talaga siya. At hindi lang po doon, mula kanina sa mga traffic ay hindi ko talaga nararamdaman yung dragging. So napakaganda ng performance. And syempre malayo-layo pa rin tayo sa ating pupuntahan dahil nandito pa lang po tayo pumapasok sa Commonwealth. Yan, yung binabagtas po natin yung highway ng Commonwealth papuntang sa Avenue. So dito pa lang mapapansin nyo medyo maluwag yung kalsada, kaya halos hindi siya lumalabas yung dragging. Kadalasan kasi ang dragging lumalabas kapag umistop ka, then aarangkada ka, or may humps, then aarangkada ka. Doon lumalabas talaga. At tigit sa lahat sa umaga po. Pag sa umaga ay yung starting niya, yung arangkada niya, dahil hindi pa kumakapit yung belt,
ay talagang sobrang lakas, pero ngayon napapansin ko talagang hindi siya nagparamdam. Siguro talagang swak at tamang-tama talaga yung ipinalit na pyesa. And ayun nga po pala, pasensya na po at hindi ko pwedeng masabi kung ano yung pyesa at baka mali pa yung may sabi ko sa inyo. Kay Mark na lang po kayo bahalang magtanong, and kontakin nyo na lang po sa kanyang Facebook page at ilalagay ko po rito ang link ng kanyang Facebook para naman po mapuntahan nyo at kayo na pong bahala magtanong sa kanya, dahil siya po yung aking mekaniko at ako po ay hindi mekaniko. Kaya baka magkamali ako ng sasabihin sa mga pyesa ay baka mas lalo pang lumala, dahil karamihan po sa atin ay nagdi-DIY. At alam naman natin po na talagang ang pinaka problema ng mga scooter, lalong lalo na po ng Herox, ay ang pagdadragging. Kadalasan po yan ay lumalabas kapag nasa 3 months na. Lumalabas na po yan. Or yung iba naman, medyo minamalas-malas kahit bago ay 1 month pa lang lumalabas na. So, syempre, lahat ng yun po ay stock. So, meron pong paraan dyan si Mark kung bakit nawala yung dragging. Marami po akong inobserbahan, nanood po ako sa mga tutorial, pero hindi rin umubra at hanggang sa natagpuan ko po si Mark. Then dito lang po siya sa Mabini Street sa May Burgos, dito po sa unahan ng Inaris Hospital, dyan po. So sa ngayon po, malapit na po tayo sa Circle. Nandito na po tayo, nasa tapat na po tayo ng Visayas Avenue, tama ba ba? And ayun, tinatahak na natin yung Circle. Then malapit na rin po. And nagpapasalamat nga po pala ako sa mga supporters natin, followers na lagi po nandyan, and subscribers syempre. At kahit pa paano, unti-unti pong lumalago ang ating subscriber. And shoutout nga pala kay Ibo Inyog and Braga Meg. Shoutout po sa inyo. And ay kay Sisma Idelan. And shoutout po sa lahat and sa mga kaibigan natin dyan. Ay kay Pading Aaron, kay Pading Arnel, kay Pading Gilbert, at kay Pading Archie, yan, Pading Archie, Pading Glando, Pading Noel, and Alan Almoheras, and shoutout sa inyo lahat. And kay, shoutout nga pala kay Sagon, yan, pre, yan, shoutout na kita rito, Angelos Sagon. Napakatagal ko na pong kaibigan niya, magkasama po kami niyan sa school, at meron po kaming, ayun, nagulat na lang ako, meron pala siyang tinatagong, picture namin. Talagang napaka masyadong nagpahalaga talaga dun sa picture na hindi ko inaasahan. Second year high school pala kami noon, sobrang tagal na, pero hanggang ngayon na-keep niya pala yung picture. At syempre na-amaze naman ako dahil hanggang ngayon yung mga picture na yun po yung isa sa mga naging bahagi ng aming pagiging high school life. At yung shoutout nga pala at kay Enrico Bostonera, shoutout sa iyo pre, and sana magpakita ka rin paminsan-minsan dahil hindi kita nakikita dyan sa Sirona sa tuwing may biyahe ako papunta dyan, at para kayatang nagtatago. And siya nga pala, malapit na po tayo sa ating destination sa pagpapatuloy ng aking vlog. Nandito na po tayo sa tapat ng East Avenue at malapit na. So far, good. Wala akong naramdamang dragging. Ayun. And na-experience ko rin pala dito guys sa East Avenue, namatayan ako ng makina. And pero ibang ibang usapin na po yun, at sasabihin ko rin sa inyo kung paano na-solve yung madalas na nagkukusang nagsa-shutdown yung ating makina sa Herox. Sa susunod ko naman po ikikwento yon kung ano po yung ginawa sa motor ko para mawala yon, kasi yun po yung mga madalas mangyari sa mga automatic na motor, ay kung hindi dragging ay nagkakaroon sila ng tulad nung namamatay yung makina. At kung paano linisin yung kung ano yung mga maintenance napakarami po pala ng kailangan gawin o pagme-maintain ng mga scooter. Ngayon ko lang nalaman kasi first time ko po nagkaroon ng automatic na motor. Then syempre scooter to. So guys, nandito na tayo, and ang masasabi ko lang, good na good po ang aking
ng aking motor and approve na po. Ilalagay ko na lang po sa link ang Facebook page ni Mark, ang aking bagong mekaniko, and shout out po. And Mark, approve na approve, and pwede talaga kitang i-recommenda. And maraming salamat nga pala sa pagbigay mo ng idea tungkol sa Aerox, dahil hindi ko pa masyadong kabisado. Ngayon na unti-unti ko na nakakabisado at naiintindihan. Hindi lang pala basta-basta maniwala dun sa mga tutorial, dahil karamihan sa tutorial ay for viewing lang para dumami yung views. Pero ngayon nasabi ko nga, at ito na nga, bumaba na yung aking anak, at agad-agad naman ako naman ay babalik din kagad, dahil umulan nga kanina at hindi ko na masyadong nabanggit, pero umulan po talaga sa biyahe. Kanina napakaganda, bigla ka na lang uulanin, kaya napakahirap po. So yun nga guys, muli maraming salamat, at ilalagay ko na lang po yung link ng Facebook ni Mark para po kontakin nyo na lang po sa may mga problema po sa Aerox, yung pagdadragging. Ito po si Mark, ang kanyang Facebook page, at kayo na pong bahala kumonta kung ano po yung magic na ginawa niya kaya nawala po yung pagdadragging. At napakaganda ng takbo, lalong bumilis, at napakapino ng takbo po. At yun nga, muli po maraming salamat po, and shoutout po muli sa mga kaibigan natin dyan, sa mga lagi pong nakaantabay. Kahit ilan lang po tayo, at least alam ko po na solid po kayo. And thank you po, and God bless. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog hanggang dulo. And syempre mag-iwan din tayo ng konting kataga bago matapos to. And syempre muli po ay maraming salamat po. And God bless po muli, and bye-bye. Okay guys, overall sa experience natin ay good performance at napakaganda ng performance ng ating motor. So, and tawag na lang po kayo kung gusto nyong maging ganito rin ang inyong motor, mawala ang problema sa ating Aerox sa pagdadragging. And thank you all. God bless you all.